all I pray. Over everything I ask, that my friends one day come back. Oh, can you help with that, Lord? God, I know you can, Lord, 'cause the fire will mean nothing if it ends right here with me. You are more than that. The river runs fast, but you wait at the banks and pull us like driftwood from the wild. So set me on fire like I've never known. I wanna love you more as life goes on. So all of my days I place my first love first again. Once I was drifting, but you pulled me out. So I'll give my life for the ones still left. And I see my friends reclaim their first love first So set me on fire like I've never known. I wanna love you more as life goes on. So all of my days I place my first love first again. Once I was drifting, but you pulled me out. So I'll give my life for the ones still lost. And I see my friends reclaim their first love first again. Oh, you see this world return. Your first love left you first.
Sabi niya doon, based by His Word, based by God's time, God's patience, and Peter's warning. Ulitin ko, sa apat na sinabi ni Apostol Pedro, doon sa based by His Word, based by God's time, God's patience, and yung Peter's warning. Welcome to Shalom International Ministries. We are glad to have you today. Get ready to celebrate with us. Tag your family and friends as we wait for God's presence. Wherever you are around the world, you are welcome to join us. The church is not a building. It is not just a place. It is a family. A family that accepts broken people. A family that leans on each other. A community that promotes love and service. And as a family, we help people find their way back to God. We help people start their new life with Jesus. We help people put their lives back into order. And we help people engage in Jesus' mission. And together, we will reach out for more. This is your family. Shalom. Make it your home. Good morning! Hello mga kasalom, kapatid!
kapamilya. So everyone out there, this is another day to celebrate and praise and worship the living God. Amen! Alam ko, kahit na hindi tayo magkakasama-sama sa isang building, we are still privileged to have this live streaming. Amen! So kung wala man kayo mga kapamilya, don't you worry, may mga kapuso naman kayo. Amen! Woo! Hallelujah! Hallelujah! The Lord is good. Amen! Hallelujah! Come on, sabay niyo kami sa pagkanta. Alright. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Come on, you're good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, people. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, we worship. We worship you.
help us. And our reward is Jesus Christ. Hallelujah.
lift your voice and shout your praise. Kings are reward, amen. Our reward is Jesus Christ. Hallelujah. Whatever challenges that we have, but still believe nandiyan ang Panginoon tutulong sa atin. Hallelujah. Come on, just lift your voice. Hallelujah. Worship the Lord. Hallelujah. Oh, you're enough. Father in heaven, we thank you, Father, for your faithfulness. Lord, indeed that you are enough, for us, Father. Thank you, Lord, for your faithfulness and continue to move in the hearts of your people. Father, today we give you the praises, the glory, all the adoration, the thanksgiving. You are glorious, Father. You are majestic. You are King of kings. You are Lord of lords. We give you the praises, the glory, and the honor. The praises, oh God, that belongs to you alone, Father. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Give the Lord the praises. Hallelujah. Pausuin natin itong bating Pilipino, hindi fist up o push up. God bless, worship team, at magandang buhay sa inyong lahat na naka-tune in sa oras na ito. At ako'y natutuwa sa nababasa kong kayo rin ay nakiki-engage o nagko-comment habang ako'y nagsasalita. Binabati ko ang mga nag-birthday at magbe-birthday ngayong buwan ng Hulyo. Ang ating mentor po na si Pastora Shadow Manison. Kung kayo rin po ay nanonood sa oras na ito, happy birthday po sa iyo. Ngayong linggo po ay birthday po naming dalawa. So happy birthday, Pastora Shadow. At si Brother Julio Ingusan, si Sister Faith Muda, Sister Sally Consolacion, si Gerald Sagasa, at yung anak ni Sister Judilyn Giliardi na babae, at si Sister Julian Calibuso, at si Sister Josie Walang, si Calvin Muda, marami sila. Si Rolf Alvarez, birthday niya kahapon. Sister Myra Raso. At si Diane Barrientos. At yung mga pangalan na hindi ko pa nabanggit na nag-birthday ngayong buwan ng Hulyo ay happy birthday sa ating lahat. At doon din po naman sa hindi natin nabati yung month of April, May, and June ay happy birthday. So, pwede bang awitan natin sila? So, happy birthday to you. So, happy birthday. So, noong nakaraang linggo, napag-usapan natin ang siguradong pagbabalik ng ating Panginoon. Sure na sure. Yan po yung naging title natin. Nalaman natin ang katuruan at pananaw ng mga bulaang guro na hindi sila naniniwala sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kaya tinatanong nila na nasaan ang pangako ng kanyang pagdating? Pero pinatunayan ni Apostol Pedro na sigurado ang pagbabalik ng Panginoon. Base sa kanyang salita, yung God's time, na hindi parehas sa oras natin. He is the ruler of time. He is also patient, waiting for people to come to repentance. At yung warning ni Peter na sinabing
Christ is coming sa hindi inaasahang na araw na parang magnanakaw. Sa time ni Noah, pag-usapan natin na 8 lang ang survivor. Sa time naman ni Lot ay 4 ang survivor. Yung future son-in-law niya sana na 2, magiging asawa sana ng kanyang 2 anak na babae, ay sinabihan ni Lot na umalis tayo dito sa lugar na ito dahil sisirain ng Panginoon. Pero ang akala nila ay prank. Nagjo-joke lang si Lot, kaya hindi sila naniwala. Kaya 4 lang po ang naligtas sa time na yon. At dito sa 7.7 billion na world population natin sa ngayon, ilan din kayang mga Kristiyano ang sasalubong sa Panginoon? At ilan din kayang Kristiyano ang sinasabing Kristiyano na may iwan? So sana all ay sasalubong sa ating Panginoon. Pero yung mga ungodly ay sila yung magdudusa at na maghihirap sa paghuhukom ng Diyos. So kung ang title po natin last Sunday ay Sure na Sure, at ngayong linggo naman po ay handa ka na ba? Isulat mo dyan sa comment box mo, handa ka na ba? So base sa ating lesson last Sunday about the second coming ng Panginoon na sure, handa na ba tayo sa kanyang pagdating, mga kapatid? Ikaw lang ang makakasagot yan. Pwede mo rin ilagay dyan sa comment box na kung yes o handa na ako. So basahin po natin dito sa 2 Peter chapter 3 verses 11 to 18. Tuloy din po, parang series din po ito mga kapatid. So sa English version. So ganito po ang kanyang sinasabi. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives, as the day will bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. But in keeping with His promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth, where righteousness dwells. So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. Bear in mind that our Lord's patience means salvation, just as our dear brother Paul also wrote with you, with the wisdom that God gave him. He writes the same way in all his letters, speaking in them of these matters. His letters contain some things that are hard to understand, which ignorant and unstable people distort, as they do to other scriptures, to their own destruction. Therefore, dear friends, since you have been forewarned, be on your guard, so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. So, paano tayo maging handa? Una, by living a righteous life. By living a righteous life o mamuhay ng matuwid. So, hindi baluktot, mga kapatid. Dito po sa verse 11, sinabing na po doon sa ating binasa na you ought to live holy and godly lives. Doon din po sa verse 14, sabi doon na make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. So it's an expression of godliness and holiness. Dahil meron tayong promise na new heaven and new earth, ilagay natin ang atensyon doon sa goal na mamuhay
ng matuwid. Muli, type mo dyan, mamuhay ng matuwid. So dito po sa 1 John chapter 1 verse 6 to 7, ganito po ang sinasabi ni Apostol John sa kanyang sulat. Kung sinabi natin tayo'y may pagkikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. So ganito pala ang sinasabi. Kung sinasabi natin nakikisa tayo sa Panginoon, pero nandoon pala tayo sa kadiliman na namumuhay, ay tayo ay nagsisinungaling at walang katotohanan sa atin. Pero pag tayo pala ay mamumuhay sa liwanag at sa katotohanan, ay yun ang totoo na tayo ay namumuhay sa Kanya. So ayon kay Apostol Pedro, mga kapatid, ang darating na pagkasira ng langit at lupa sa pamamagitan ng apoy, ito sana ang rason para tayo ay mamuhay ng banal at maging makadiyos. At may takot tayo sa Diyos na hindi na muling babalik o gagawa ng kasalanan o babalik pa sa kadiliman. Kaya sabihin mo, ilagay mo dyan, gawin mong personal, hindi na ako babalik sa kasalanan o babalik sa kadiliman. So mamuhay tayo na seeking first the kingdom of God and His righteousness. Ulitin ko, mamuhay tayo na seeking first the kingdom of God and His righteousness. Since everything will be destroyed and the world will going to be burned up, the only thing that will survive the fire of judgment are the expression of holiness and godliness. Si Noah, sabi natin, 8 lang ang righteous sa time na yon. Sa time ni Lot ay 4 lang ang righteous. So lahat ng mga yon ay mga tao na yon ay all of them are ungodly. Wala pong nakapag-survive. So, meron pong kasabihan sa Proverbs na sabi niya, only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Ulitin ko itong kasabihan na ito. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. So, ano po yung application natin sa buhay natin? Itong mamuhay tayo ng matuwid, ay sa time po ni Noah at Lot, ay walang pagkakaiba sa time natin. May pagkaparehas. Kahit nasa modern times po tayo, ang mga tao ay kumakain, umiinom, no? Nag-aasawa at pinag-aasawa. May nakikiapid. May sumasamba sa Diyos-Diyosan at may kumikitil ng buhay. May sakim, no? Mapagmurat. Pag nagagalit, halos ang dami ng lalabas na mga nam sa kanyang bibig. May manggaganso. Gumagawa ng karumihan, kahalayan, pangkukulam, alitan, may pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkabahabahagi, ano pa? Pagkainggit, pagkamakasarili, kalayawan, perversion, lalaki sa lalaki na sexual relationship, babae sa babae na sexual relationship, at man to animal sexual relationship, at iba pa, napakarami. Pero sa gitna ng kasamaan, kasalanan, at kahalayan ito, mamuhay pa rin sana tayo, mga kapatid. Mamuhay tayo ng matuwid na hindi sa masasamang gawa.
gaya ni Noah at Lot at ng kanilang pamilya. Ulitin ko, na sa gitna ng kasamaan, kasalanan, at kahalayan ito, doon sa ating nabasa na yon ay mamuhay pa rin sana tayo ng matuwid na hindi sa masasamang gawa. Amen po ba? I-type mo dyan ng Amen. At tumayo pa rin sana tayo sa katotohanan na hindi sa maling katuruan. Ulitin ko, at tumayo pa rin tayo sa katotohanan, hindi sa maling katuruan. So, paano tayo maging handa? Una, by living a righteous life. At pangalawa, paano tayo maging handa? Hindi lang by living a righteous life, by doing Jesus' vision. Pag sinabi natin Jesus' vision, ay winning souls. So dito po sa verse 15 na ating nabasa rin kanina, sinabi doon na, bear in mind that our Lord's patience means salvation. Ulitin ko, bear in mind that our Lord's patience means salvation. So ibig sabihin pala yung talagang Lord's patience ay talagang kaligtasan ng lahat. So pagbalik po tayo dun sa verse 9 na na-discuss natin last Sunday ay kung bakit hindi pa dumating ang Panginoon dahil gusto niya na lahat ng tao ay magsisi at tumalikod sa paggawa ng kahalayan, kalikuan, kasalanan at pagsunod sa maling katuruan. So ang pagsisisi po mga kapatid ay may ebidensya. So sabihin mo, ilagay mo dyan, i-type mo dyan, may ebidensya. Kung sinasabi natin nagsisisi tayo, ay talagang may ebidensya. Ito ay ang pamumuhay ng banal at pagiging makadiyos. Para hindi ma-delay ang pagdating ng Panginoon, kapatid. Kaya po, mamuhay tayo ng matuwid at maging banal po tayo sa harapan ng Diyos. Amen po ba? So ang pagdating po ng Panginoon ay walang sinabing taon, buwan, araw o oras ng kanyang pagdating. Basta sinabi ni Jesus na keep watch, maging handa. Sabi mo, maging handa. So ang Diyos Ama ang nagtakda ng oras at panahon sa kanyang sariling authority. So in verses 12, 13, and 14, pag may observe po natin doon mga kapatid, 3 beses na inulit niya yung sinasabing looking forward. So yung looking forward sa other versions o sa mga ibang mga versions ng Bible, sinasabi po doon ay do your best. At yung ibang version din yung daily expect. So isang beses na sinabi niya rin yung word na speed. So, yung other version po yung word na speed ay hasten, come soon, at earnestly desiring. So, ano ba tong looking forward in speed? Speed of what? So, ano ba yung talagang tinitingnan natin at dinidesire natin na ito, na bagay na ito, ay yung palang day of God na sinasabi o yung day of the Lord. Hindi lang yung day of the Lord, dalawa yung sinabi niya doon. New heaven and new earth. So si Apostol Pedro, sinabi niya po ito, at pati rin po si Apostol John doon sa Revelation. Sinabi niya rin po itong new heaven and new earth. Meron palang bagong heaven, bagong langit at bagong lupa. Kaya ang parte po natin para mapadali ang araw ng Panginoon is by doing evangelism or preaching the gospel to all nations. Ulitin ko, ang parte po natin mga kapatid para mapadali ang araw ng Panginoon o ang pagdating ng Panginoon is by doing evangelism. Ilagay mo dyan, i-type mo dyan, by doing evangelism.
or preaching the gospel to all nations. So basahin po natin dito sa Mark chapter 13 verse 10 at sa sinabi niya po doon sa Matthew chapter 24 verse 14, ganito po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. And the gospel must first be preached to all nations. Dito po sa 24 verse 14 ng Matthew, sabi rin ng Panginoong Jesucristo, "In this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then the end will come." So dito pala makita natin kung ang kingdom of God ay mai-preach pala sa all nations, sa lahat ng nasyon, ay darating na po ang Panginoon. Sabi doon na the end will come. Kaya hindi sisisihin ng mga tao ang Panginoon na, Lord, wala namang nagsabi sa amin about sa Panginoong Jesucristo. Wala pong sisisihin ng bawat tao. Kaya po mga kapatid, sabi ko kanina, para po mapadali ang pagdating din ng Panginoon, gawin po natin yung part natin na mag-evangelize po tayo. Sabihin po natin ang Panginoong Jesucristo sa mga taong walang relasyon sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So yung sinabi po doon na hindi lang po all nation, but all nations. Plural po yun mga kapatid. So, ang time po natin mga kapatid ay mas madali. Bakit? Dahil meron tayong social media and mainstream media. Di po ba? Kahit nandito lang tayo sa Baguio, ay pwede ka nang may nakausap ka na doon sa Singapore, doon sa Taiwan, kahit anong saang nasyon, sa Africa. Through dyan lang sa social media, mga kapatid, na pwede tayong makapag-evangelize. Hello? Pag may internet sila. Kaya makikita natin na, wow, napakadali rin eh. Amen po ba? Mas madali sa time natin compared sa time po na ng ating Panginoong Jesucristo. At sa time natin ngayon ay talagang yung transportation ay mas mabilis pa. At doon po sa time ng ating Panginoong Jesucristo, sa time ng mga apostol at saka early Christians, ay wala pong radyo. Wala pong cellphone doon, wala pong microphone, wala silang social media or mainstream media, walang sasakyan. Sasakyan nila doon ay kabayo, mga asno, mga kabilyo. Sa atin nga, meron ng eroplano. Pwede ka pang makapagpatakbo ng 120 kilometers per hour or 120 kilometers per hour. Meron na tayong motorsiklo, mas mabilis. Pero ang nangyari po doon sa kanila ay medyo limitado. Sila noon, wala pang mga cellphone, ano pang mga kagamitan nila doon, hindi pa advance ang time nila doon. Pero they turned the world upside down. Wow. Ako'y nabibless pag tinitingnan ko yung lifestyle Christianity, yung si Todd White, yung isang Amerikano, ay talagang everyday naging lifestyle talaga niya yung pag-evangelize. Doon sa restaurant, mga waitress o mga waiter, o yung mga cashier, talagang kinakausap niya, nagtitestify siya sa encounter niya sa Panginoon, kung paano siya binago ng Panginoon. Dati siyang drug addict, talagang binaril ng tao, but pinutiktaan siya ng Panginoon. At siya po ay nakakilala sa Panginoon. At yung buhay na po niya, magmula nung siya po ay nabago, na born again, ay talagang ginagamit niya na po ang buhay niya sa pag-i-evangelize para yung mga taong hindi nakakilala pa sa Panginoon ay sila ay tatanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Magkakaroon din sila ng relasyon sa ating Panginoon. So yung application po sa buhay natin mga kapatid ay ito po na let's overcome our fear of rejection. Karamihan sa atin kasi bakit? Na baka iniisip niya kaagad na hindi pa niya ginawa, ay talagang iniisip niya na ay baka i-reject ako. Kaya hindi na siya mag-share sa Word of God, hindi na niya ibabahagi
ang salita ng Panginoon. Hindi na niya ipapakilala ang Panginoong Kristo. Kaya sabi ko kanina, let's overcome our fear of rejection. Amen po ba? Gawin natin yung part natin. Araw-araw marami pong namamatay. Lalo sa sinasabi na nilang itong pandemic na ito. Kung namatay yung tao na hindi nakakilala sa Panginoon, kahit hindi pa pandemic, ay meron at meron pa rin namamatay sa mga iba't ibang klaseng kamatayan, mga kapatid. Kaya po ibahagi natin ang ating Panginoong Kristo sa kanila. At hindi lang sa mga kalapit natin, nakikita natin, kaibigan natin. But sabi rin doon na to all people and all nations. Amen po ba? Type nyo down. Amen. So, paano tayo maging handa? Una, by living a righteous life. Pangalawa, by doing Jesus' vision. At yung pangatlo, by going deeper to the Word. By going deeper to the Word. Type mo dyan sa comment box mo. So, in verse 15 and 16, ay sabi doon sa text po natin, basahin ko po sa Tagalog. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga ipinapahamak nila ang kanilang sarili. So dito po na Peter shows that there is an agreement among the apostles. They are united. Na doon sa kanilang sinulat ay talagang Christ is coming. Magkatugma yung kanilang sinulat. Yung mga kapatid, ito pong eschatology ay it's about concerning the second coming, the resurrection of the dead, and last judgment, yung tinatawag na eschatology. At si Apostle Paul po, mga kapatid, yung background po niya ay talagang edukado po itong taong ito. At talagang napakalalim yung pag-iisip niya. Sa time sana natin ngayon ay talagang theologian ang taong ito. Biruin mo, ang kanyang teacher ay si Gamaliel, yung nagturo sa kanya. At doon sa 27 books nitong New Testament ay yung 13 books ay siya mismo ang sumulat doon. From Book of Romans to doon po sa Philemon. 13 books ang kanyang sinulat. At sinulat niya rin po ang pagdating ng ating Panginoon Kristo. Sinulat niya rin yung doon sa 1 Corinthians na ating na-discuss. 1 Corinthians 15, doon sa 1 Thessalonians chapter 4, about yung resurrection of the dead. At yung pagbabalik ng Panginoon. At ang judgment din ng Panginoon. Sinulat niya rin po sa kanyang libro, mga kapatid. At dito rin po sa dalawang libro ni Apostol Pedro ay sinabi niya rin po ang coming ng Panginoon at yung judgment na ito. Kaya kung makita natin na yung sinulat ng mga apostol doon sa scriptures ay talagang halos united po sila sa kanilang sinasabi. Hindi po nagkukontra. So sinabi nga ni Apostol Pedro doon sa sinusulat ni doon sa sulat daw ni Paul ay talaga sabi doon na scripture can be hard to understand. Mahirap unawain yung mga sinulat niya. Di ba? Yung scripture po mga kapatid ay talagang unlike comics or pocket books ay pag binasa mo na kagad ay nagets mo na, naintindihan mo. Pero yung scripture po, ito po ay inspired. Na the scripture reveal the mind of God. Ulitin ko, yung scripture po na ito ay reveal the mind of God. His mind is greater than our mind. So we receive as complex. Talagang mahirap unawain din mga kapatid.
Kaya kailangan po natin, pag tayo din po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, ay hingi po tayo ng guidance ng Holy Spirit para po ipaintindi po bawat isa sa atin. Sabi ko nga, taon-taon ay talagang araw-araw nagbabasa ako ng salita ng Panginoon ay talagang hindi ko maintindihan. Meron yung mahirap mo talagang maunawaan pa. Pero pagdating ng paulit-ulit o sa pakikinig ng salita rin ng Panginoon ay, doon ka maliliwanagan. Kaya po kung meron yung bagay na hindi mo rin maintindihan, hindi pa na-reveal ng Panginoon, okay lang. Kaya po, ang salita po ng Panginoon ay, sabi ko kanina na kailangan po natin yung guidance ng Holy Spirit kung tayo rin po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. So, yung misinterpretation leads to destruction. Pag mami-misinterpret po yung salita ng Panginoon ay yung po kasiraan po ang mangyayari doon, mga kapatid. So interpretation is a matter of life and death. The Bible is the inspired Word of God at ito ang ating guide, roadmap, or ito yung ating pinaka-blueprint, mga kapatid. So dito po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakit-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway, sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ito palang scripture na ito o kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay. Bakit? Para sa matuwid na pamumuhay. So dito rin po makita natin itong mga false teachers na ito, mali-mali yung kanilang tinuturo. Sila rin po para sa kanilang distraction din po yun. Pati rin po yung mga sumusunod sa kanila. At maging maingat po tayo, mga kapatid. Maalala ko sa panonood ng television ay about doon sa Acts chapter 4 verse 12 na sinasabi nila, sabi ni Apostol Pedro dito, na walang ibang pangalan na galing sa langit at sa ibabaw ng lupa na ang pangalan na yon. Tapos sabi nila, dadalhin sa iba at doon sasabihin nila yung pangalan ng relihiyon nila. Na yun daw, ang mga tao pag pumasok daw sa relihiyon nila, ay sila raw ay maliligtas. So yun daw yung pangalan. Pero pag mag-stick ka lang po doon sa Acts chapter 4:9, yung context, yung ano yung pangalan na sinasabi po doon, ay makikita mo na po yung pangalan na yun. Walang ibang sinasabi, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Kristo. Nandoon sa chapter 10, doon sa verse 11, dahil yung issue po doon, ay nagtanong itong mga high priest, mga pari, teachers of the law, kina Pedro, John, at saka yung napagaling na lumpo for more than 40 plus years old itong tao dito, na namamalimos. At sabi ni Peter sa kanya, silver and gold have I none, but in the name of Jesus, rise up and walk. At siya po ay tumayo, lumakad, talagang nagtatalon po siya sa tuwa. At ang daming namangha sa milagrong nangyari. At doon po nag-preach si Apostol Pedro at ang dami pong naligtas sa pangalan ni Jesus. Kaya nung kinagabihan na yon, hinuli po sila, nilagay sa bilangguan. At nung umaga na yon ay humarap sila po doon sa Sanhedrin, sa grupo nitong mga religious leaders, at tinanong nila kay Pedro, kaninong kapangyarihan o pangalan na pagaling ang taong ito? At yun po sinabi ni Pedro sa pangalan ng Panginoong Kristo. Kaya doon sa verse 12 na yun, sinabi niya na walang ibang pangalan na naibigay sa babaw ng lupa na walang iba kundi ang pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kaya kung hindi ka nagbabasa ng Bible mo, talagang madidisip ka. Biruin mo na yung sabi nila, ang pangalan na sinasabi, punta tayo sa anong verse, tapos
Kung sa saan nung ginagamit pa nila, encyclopedia raw. Tapos pupunta raw na yung religion daw nila. At sabi ko, wow, ibang-iba ito mga kapatid. Kaya po, napakaganda rin na nagbabasa po tayo ng ating mga Biblia. Hindi ibig sabihin na pastor yan, o kahit ministro yan, o pariman yan, ay yung Word of God ang sinasabi niya. Kaya kailangan pong basahin po natin ang salita ng Panginoon. Kagaya po ng mga Bereans, Acts chapter 17 verse 11, sabi doon na they were more noble than the Thessalonians. Dahil nung nagpipreach po si Apostol Pablo, ay hindi agad-agad sila naniwala. Talagang sabi doon, they searched the scripture. Tinignan nila kung totoo yung sinasabi ni Apostol Pablo. At nung malaman nila na totoo yung sinasabi ni Apostol Pablo, doon po sila naniwala. Kaya po, yun, mga kapatid, na mag-ingat tayo. Amen po ba sa mga maling katuruan na yon? Meron din yung isang kapatid na palaging sa testimony time, ginagamit niya yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo na di sino man nga mang ibain kanya, iti sangwanan iti Ama, ket ibain kumet iti sangwanan ni Ama. Dahil testimony time po niya ginagamit yon, dahil kuminsan para i-motivate niya yung mga tao na tumayo at mag-testimony. Pero pagbasahin po yung context na yon, yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo, it's about evangelism po yon. Yung mga taong ikinahihiya nila na ibahagi ang salita ng Diyos sa mga tao, sa mga taong nasa kadiliman o hindi pa nakakakilala sa Panginoon. So yun po yung context nun. Kaya kinausap ko siya kasi every testimony time ay talagang palaging ginagamit niya. Kaya kinausap ko siya, basahin mong maigi yung context ng Bible na yon. Ano ba talaga yung bakit sinabi ng ating Panginoong Kristo. Kaya pagbabasahin po natin yung verse po na yon, for evangelism po yon, doon sa mga taong nahihiya na hindi nila ibahagi ang Panginoon para sila ay magkaroon ng relasyon sa Panginoon. So, that's why we need to go deeper to the Word, na hindi tayo mahiya o para hindi rin tayo mahila sa maling katuruan. So, in conclusion mga kapatid, dito po sa verses 17 and 18, ito po ang kanyang sinabi. Basahin ko rin sa Tagalog, nabasa natin kanina. Ngayon, ito'y alam na ninyo mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong maligaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo at sa pagkakilala sa Kanya. Sa Kanya ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Sabi niya doon, Amen. So dito po, guard yourself from error. Ulitin ko, guard yourself from error. So sa itype mo dyan, I will guard myself from error. So the antidote from deception and destruction is growth in the grace and knowledge of Christ. Ulitin ko, the antidote from deception and destruction is growth in the grace and knowledge of Christ. We Christians are already forewarned na babalahan na po bawat isa sa atin. Sabi niya doon, since you already know this, the right way in its reward, the wrong way in its disasters or yung destruction. So we Christians must be rooted and founded in faith. Ulitin ko, we Christians must be rooted and founded in faith. Christians must have a developing life na talagang nadidevelop sana tayo araw-araw, buwan-buwan, taon-taon sa ating spiritual life. Saan kumamot ang sumut lang azo?
Saan kumamot lang nga talaga nga. Kuna tayo nga, si kamot lang ni dati. Dapat ada kuma nga, unag tayo pa'y kumaiti sa uni Apo Diyos. So, ito po, hoping and sana all na tayo ay madibilap pa yung spiritual life natin. That we are those Christians who keep our roots planted in God's grace to grow and stay healthy and firm so that we won't be led by false teaching. If we see 2 Peter, nag-umpisa at nag-end po doon sa grace and knowledge of Christ. Ulitin ko, doon po sa 2 Peter ay talagang dito sa book of Peter ay nag-umpisa at nagtapos po doon sa grace and knowledge of Christ. So, Peter wants us to experience God's grace. Kaya isukuma iti adda nga dumakkelan tayo. Amen. Kaya't nangada ko mga ma-experience tayo iti God's grace kan iti knowledge of Christ. Dahito iti kinabaknang iti asi ni Apo Diyos. Mga kapatid, handa na ba tayo? Kumusta ang puso natin? Ang relasyon natin sa mga tao? Sa pamilya natin? Relatives natin? Kapitbahay natin? Kasama natin sa trabaho? Sa kapwa nating mananampalataya? Meron pa bang hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakaintindihan? Pagkaingit? Bitterness? Relasyon na hindi pa naayos? Galit? Anong reaksyon mo kung babalik ang Panginoon and we are not at peace sa ibang tao at sa Panginoon? Ayusin na natin at magkapatawaran. Ilagay mo dyan type mo dyan sa comment box mo, ayusin ko na at magkapatawaran. At i-confess natin sa Panginoon kung may nagawa, ginagawa, at nakatago pang kasalanan sa buhay natin. Tayo man ay nagkakamali at nadatapa, pero tumayo tayo at lagi tayong mag-ingat sa mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid natin at sa buhay natin para hindi tayo matisod at mawalay sa ating pakikiisa sa Panginoon. Sa mga wala pang relasyon sa Panginoon at hindi pa siguradong naligtas, ito na sana ang oras. Huwag mo nang ipabukas. Magsisi ka na sa iyong mga kasalanan at tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo at bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan at karapatan maging anak ng Diyos. Paano tayo maging handa? By living a righteous life, by doing Jesus' vision, by going deeper to the Word. Pwede bang tayong lahat ay manalangin? Panginoon, sa oras na ito, sa araw na ito, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita na nagpapaalala at nagbibigay babala sa buhay namin, na kahit sa ganito pong nangyayari sa mundo namin, ay kami po ay mamuhay ng matuwid sa iyong harapan at hindi makiayon sa mga bagay-bagay o kahalayan na ginagawa ng mundo. At kami rin po, Panginoon, ay gawin po namin yung pinapagawa mo. Bawat isa sa amin habang nandirito pa kami sa lupang ito ay gamitin mo po kami para maging instrument sa mga tao at ibahagi ang iyong salita sa kanila at sila rin po ay makakilala sa iyo at tanggapin kanila bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay nila, Panginoon. At lahat po kami ay magpapatuloy at lalong lalalim pa po sa iyong salita para hindi po kami madaling maakay sa mga iba't ibang katuruan at hindi po masisira rin ang buhay namin bilang isang mananampalataya.
Salamat Panginoon at i-bless mo po ang bawat nakikinig na mga pamilya, magkakaibigan, at sino man na nanonood sa oras na ito, Panginoon. Salamat at ito po ang aming samudalanin sa pangalan ni Jesus. Amen. May the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. At lahat ng mga anak ng Diyos magsabi ng Amen. Ito po ang iyong kapatid sa Panginoon, Pastor Adrian Docaiso. God bless po. Even if the world cannot see small clouds escalating, even if majority dictates that it's impossible,